Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Unang-una nga po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy niyang binubuhay. Patuloy na binibigyan pa po ng lakas upang makaganap sa kanyang mga alituntunin. Ang una ko po ay pinagpapasalamat ay last Friday morning nung lumindol. Tama-tama po ako ay nasa Maptan building noon. Siyempre, nagpanik yung mga tao. Ay, sabi ko, pagkakataon ko na to. Yun po, nakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos at nakapamigay po ng tracts sa biyaya niya. Kasi kita ko po sa kanila yung simpatya na kaya lang sila tatawag, ganong sitwasyon. Panic dahil guano lindol. Sabi ko, hindi po tayo dapat sa ganito lang ang sitwasyon tumatawag sa kanya. Kasi andun po yung marami kasi yung kaming tenant doon, may mga, hindi ko nga lang talaga ako nasiran dahil siyempre, yung nga ibang lahi, meron po doon mga, hindi naman Afghanistan yun eh. Yung po mga Bombay, yung parang mga, yung mga Pakistani, mga gayon. Kasi po, yun yung mga kontraktor dyan sa Simlong din o sa Shell. Andun po yung kanilang takot, pagka ganun nga, nasa dilubyo na. Pero baliwala sa kanila ang Diyos, pag sila'y nasa pangkaraniwang pamumuhay. Kaya sabi ko po sa isa na nakausap ko, dapat po, ang buhay natin, hindi lang tayo nabubuhay sa sarap. Hindi lang tayo nabubuhay sa kung ano yung tinatamasa natin. Sabi ko po doon sa isa, sabi ko, dapat nabubuhay tayo, pero may pagkatakot tayo sa Diyos. Di ka po? Kasi, dama ko po yun eh. Nung ako'y wala pa sa Panginoon, normal lang. Parang dumadaan lang. Andun yung, gagawa tayo ng paraan. Gagawa ako ng paraan para tayo makasurvive. Pero sabi ko nga po, buhat nung ako'y makakilala sa Kanya, siya na po. Sa Kanya po ako kumukuha ng lakas, ng karunungan. Kasi, ako po, sabi ko nga sa aking sarili, ba't ako makukomporte sa aking sarili na ganun lang ang alam ko? Yung ganun lang ang kaya kong ipakita. Kaya binayaan po ako ng Panginoon ng knowledge o kakayahan. Kaya nagpupuri po ako sa Kanya, nagpapasalamat talaga ako na halos lahat po na pwede kong gawin para sa Kanya ay nagagampanan ko sa biyaya po niya. At tunay nga po yung sinasabi ng ating pastor sa kaninang umaga sa mensahe na dapat tayo ay makikita sa ating buhay ang pagiging tunay ng mga Kristiyano. Hindi yung kaya ka lang sisimba nasa mood ka. Kaya ka lang sisimba maganda ang panahon. Maganda ang loob ng simbahan, naka-aircon. Paano nga po kung ganun yun? Paano nga kung kainitan? Parang sa akin po mas dama ko po ang Panginoon sa ganitong oras, sa ganitong pagkakataon. Kasi andun po yung kanyang sinasabi ni Kuya Ambit kanina, dapat tayo, alam natin, malapit lang ang Panginoon. Tama po yun. Sa totoong buhay, ako po sa ngayon, may pinagdadaanan akong hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo. Tulungan nyo na lang po ako sa panalangin kasi last Friday po, kaya ako nasa Maptan building, nagkaroon po kami ulit ng annual medical. Kaya po humingi ako ng panalangin, bukas po kasi babalik ako sa doktor. Kasi may finding po siyang, hindi naman po totally niya sinabing ganun. Kaya ang kuwan ko po sa inyo, samahan niyo po ako sa prayer.
na kung ito po ay aking malulusutan o bibiyayaan po niya ako o yung doktor, sabi ko nga po sa panalangin ko kanina umaga, gamitin niyo po siya. Gabayan niyo po siya upang maging tama o maging normal yung magiging findings po sa aking medical. Nakasalalay po doon, hindi naman po totally mawawala ng trabaho. Kasi mahirap din po sa isang magulang na kahit po nasa middle ko na po kami, pero kailangan ko pa rin pong magsakripisyo, kailangan ko pa rin pong kumilos para sa gawain ng Panginoon. Hindi po sa aking pananaw, kailangan ko lang kumita sa pansarili. Kailangan ko rin pong gampanan yung sinusunod o ginagsabi ng Panginoon na humayo tayo, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Salamat po sa ganong sitwasyon. Ako po nagpupuri sa Kanya. Talagang andun po sa aking sarili ngayon na yung makakita ng tao na malayo talaga sa Kanya ang Panginoon. Mahirap po eh. Kaya lang po, ang hirap din naman dalahin sa kanila yung ating mga napapag-aralan. Kaya ang naging ko po, ang dasal ko po sa Panginoon, sana po bigyan niya ako ng knowledge, bigyan niya ako ng lakas para po magampanan ko yung kanyang ginugusto. Salamat po, magandang hapon po sa atin lahat.